Why are we going to call them Tuboso 19? Parang pinalalabas natin para silang martir, ano? Hindi naman sila normal na taong mamamayan, kundi mga militant sila. Sila ay fighter, ready to fight, ready to kill and be killed. Meron mga armas. O ngat yung iba sa kanila hindi talaga hindi fighter, hindi militant, kundi sympathizer at naipit sa bakbakan. Sabihin na natin para naman medyo fair tayo na sila ay naipit. Pero pinili nila na maroon at sumimpatay sa mga rebelling NPA, hindi ba? Yung mga hindi kasamang militan, hindi mga NPA. Alam ko ang gusto nilang sabihin, ano? Gusto nilang mangyari, i-expose yung mga kabuktutan at pangangamkam ng mga lupa doon sa malayong lugar. Pero they can do it properly without yung walang danger sa kanilang buhay. But they totally ignore the danger, Alam nilang sa kabila ng sa lahat ng kanilang ginagawang yon kasama ang maaaring sila'y mapahamak o talagang hindi nila alam na may kapahamakan kaakibat ang pamumuhay nila na kasama ang mga NPA. Maaaring in-ignore nila ang mga possibility na anytime magkaroon ng labanan at sila'y maipit sa bakbakan o talagang sinasadya nila, hindi ko alam, hindi natin ma-judge. Mahirap mag-judge. In fairness sa mga kaanak ng mga hindi lahat na please don't call them Tuboso 19. Most of them are militant with guns, They are fighter, they are NPA, rebels, okay? For me, it's unfair to call them Tuboso 19. Maybe Tuboso 5 or yung mga talagang hindi NPA doon, yung mga estudyante at yung dalawang galing sa USA, napaipit dahil sympathizer sila ng NPA. So maaaring yon, baka sakaling tanggapin ko pa na magiging tawaging Tuboso 5. Pero hindi pwedeng sabihin Tuboso 19 dahil yan ay mga guerrilla. Ang asawa ng Filipino-American na si Lal Brioles na namatay din sa enkwentro, hindi tinago ang nararamdaman. You want to know my reaction? I'm angry. Way back 3 decades ago, I was in the same situation when my father was killed by the NPA. Ang pagkakaiba nga lang, wala noong mga ingay na nangyayari sa ngayon na mga when my father was killed by the NPA, walang ingay-ingay, walang investigasyon, walang mga katulad ng Dr. Fortune, walang mga autopsy, walang mga rally, walang condemnation, walang mga student rally, walang walkout. Bihira ang nakakaalam na meron ng pinatay na isang magsasakan, ang kasalanan ay hindi lang marunong makisama sa mga NPA. Ganun lang po. Yun lang ang kasalanan. Hindi rin walang mga demanda-demanda, walang reklamo dahil natatakot kami na ang NPA naririyan lang sa mga neighborhood. Kaya hindi kami kumibo, nagtiis. No justice after 3 decades, Magpahinog, kumbaga. Alam ba hindi alam, walang nakakaalam ni isa man sa mga taga-UP student na ganyan. They build up a case against my father. And then one afternoon before Christmas, December 22, na habang namamahinga kami dahil hapon mainit, may dumating na 3 mama at sinasabing hinahanap yung aking ama. At di umano ay kailangan nilang sasakyan, kunwari, para lang makalapit doon at kailangan nilang may pupuntahan sila. Pero alam namin na NPA sila ever since, dahil nakita namin siya earlier na naglalakad dun sa kabilang bukid. And then suddenly they are in front of our house, and because at that time merong tricycle na nakikiparada sa amin at ang sabi ay kung pwede raw nilang arkelahin ng tricycle. Sinasabing kasi nakaparada doon, akala siguro nila ay sa amin. Yun ang palusot. And then di kalayo ang nakaupo ako at inakbayan nila. The moment na inakbayan nila ang aking ama ay kinabahan na ako at ako'y natakot. Alam ko may ibig sabihin yon. NPA armed man with the caliber 45 in the waist, inakbayan ng yung ama. At alam kong this is the worst case scenario. Sabi ko, sana ay kung mayroong kapangyarihan ng Diyos, tamaan ng kidlat ng mga lalaking ito. Pero hindi nangyari yon. At suddenly ay narinig ko na lang sa 2 mama, dapa. And then they shoot my father, while on the ground, Kaya yung bala tumama sa kanyang ulo at sa dibdib. At they immediately run and they told me not to follow. And then agad-agad ko sinaklolohan na aking ama at nakahandusay siya at may tumutulo ng dugo sa kanyang bibig at sa kanyang dibdib ay mandugo din. At halos wala akong masabi. I was shocked, I was very, very shocked
na parang hindi totoong nangyayari, parang sa pelikula, pero ito ay totoo. Ngayon, sabihin na ninyo, mga hayop kayo, ha? Mga hayop kayo, mga sympathizer kayo ng NPA. Tingnan natin, tingnan ninyo. Pinili lang ninyo, lalo na itong mga NPA, wag ninyo sabihin mga bayani kayo pinahihirapan kayo. Dahil kayo mga tamad. Ha? Kaya pinili nyo maging NPA. Kasi akalan nyo may shortcut sa lahat ng bagay. Madali lang makuha ang inyong gusto pag naghumawak ng armas. Never, 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 no? Natatanggapin ko ang ideology ninyo. Katamaran yan. Madali kayong sumuko, madali kayong hindi kayo marunong mag-isip, hindi kayo marunong magsumikap sa buhay, kaya nananatili kayong ganyan na yung tauhan sa sakahan o sa asyenda. Hindi ko naman sinasabing, hindi ko kinakampihan yung mga asindero, pero meron kayong magagawa, pero ang pinili ninyo, iba ang pinili ninyo, hindi kayo nagsumikap. Pinili nyo maging rebelde, sumama sa mga NPA na yan, mga hayop na yan. Kaya hindi ko matatanggap yan, kaya masakit ang loob ko kung bakit, kung tutusin, hindi na dapat investigahan pa yan eh. Totoo lang, nakakagigil. Talagang hindi ko matatapos itong topic na itong uulit-ulitin ko. Na ipamukha sa inyo na ito yung mga hayop din. No? Bakit yung ina-idolize, ginagawa niyong hero ang mga yan? Hindi ko yan matatanggap. Ni wala akong masabi, ni kung sino ang pumatay dahil natatakot ang bawat isa. Wala man lamang nagtatanong. Tinatanong kami ng kapulisan kung kami magdidemanda. Sino naman ang ididemanda mo? Ay alam mo naman mga NPA yon, saan mo kukunin? Saan mo hahagilapin ng mga unggoy na yan? Hindi ba? Wala. Baka ibalikan ka pa, ay salip na isa lang, ay pagpapatayin kayo. Ang mga yan, mga cold-blooded killer, ang mga yan. Cold-blooded killer. Kaya hindi ako sang-ayon, lalo na yung sabihin na magkakaroon ng peace talk, wala silang karapatan at hindi dapat mag-aksayahan ng panahon na mag-peace talk. Ano pa ipi-peace talk mo sa mga yan? Mga kriminal. Hindi ho ba? Cold-blooded criminal. No? Hindi dapat silang i-peace talk dahil ang mga yan, kapag nagkaroon ng peace talk, halimbawa ay sumuko, bibigyan pa yan ng, basta sumuko lang, bibigyan pa yan ng pangkabuhayan showcase ng government. No? Paano na yung mga napatay nila? Baliwala na lamang, hindi ba? Kung tutusin, pareho din naman yan ng ordinaryong kriminal na nagdesisyon na humawak ng armas dahil katwiran nila ay dahil sa hirap ng buhay. No? Walang mapanggastos. Ganon din naman ang katwiran ng mga hold-upper at mga kidnapper, di ba? Dahil lang po sa hirap ng buhay kaya nagawa namin. Ano bang katwiran ng mga yan, di ba? Dahil sa hirap ng buhay, dahil inaapi, nahihirapan, kaya humawak kami ng armas. Ganon din, pareho lang. Bakit ngayon may pagkakaibang treatment na kapag nagbalik loob at sumuko ay kalimutan na yung mga napatay nila kahit gaano kadami. Di ba? O kung nasa labas ka ng NPA, naging criminal kang katulad ng mga hold-upper, di ba? May napatay. Di pa pagdudusahan niya ng habang buhay sa kulungan. Ay yung mga NPA na nakapatay ng 20 o 10, ni wala man, ni ho. Meron pang ngayong meron pang bibigay na lupa kapag sumuko, di ba? Meron pa siyang tulong ng gobyerno para lang magbalik loob. Ano magbabalik loob sa katamaran yan? Hindi yan para sa akin, hindi ko matatanggap yan. Very, very unfair, Tama si Secretary, Teodoro na hindi dapat. Kaya yung nasa Netherlands dati na kaso namatay na siya eh. Kaya kung mamatay siya ng 10 beses, kulang pa. Si Amado Guerrero, ano pangalan nitong Amado Guerrero, ang kanyang pangalan nakalimutan ko na tuloy dahil hindi karapat-dapat na matandaan ang pangalan ng hinayupak na iyan. Kaya kaso namatay siya ng kusa eh. Dapat yan hindi ko mahirap kung ano dapat kahit tadtarin mo ng butot laman niyang kulang pa rin, no? Sa totoo lang. Kaya hindi nakakapanginig kayo ng laman, sa totoo lang. Hindi maalis ang galit ko dito sa mga na ito. Kaya yung mga sympathizer at gustong makisimpatya
Wag na po, utang na loob. Utang na loob, mga kababayan. Kung kayo nag-iisip-isip na maging miyembro ng NPA, utang na loob, huwag nyo nang ituloy. Huwag na huwag. Maling-mali sa lahat ng maling-mali. Huwag nyo nang ituloy. Nagpapasalamat nga ako at unti-unti nang nawawala. Yung pala, meron pa rin natitira yung mga outdated na mga mayayabang na NPA na ito. Mga kayabangan, para sa akin, kayabangan namang ganyan. Hindi yan totoo. Hindi yan totoong Pilipino. Mga hayop. Hindi totoong tao pati yan. Mga hayop iyan. Sa bandang huli, nagpapasalamat po ako sa inyong pagtunghay ngayon sa araw na ito. At bilang pong pagsang-ayon sa aking mga sinabi, maaari po bang bilang pakisimpatya na lang sa akin, maki-click na lang po ang subscribe button at namang po tayo ay magkaroon na ma-inspired at magpatuloy pa sa ating mga adhikain sa buhay. Adhikain para lumaban sa kabilang panig, hindi para lumaban na katulad ng nasa kalye at sinisigaw naman ng gagalaiting estudyante. Tayo po ay on the opposite side tayo. Tayo dahil sa tama, tayo nasa tama at tayo nasa pag-unlad ng bawat isa, hindi yung pakikibaka. Ibang pakikibaka, ito'y pakikibaka para sa ating sarili. Umasenso, mag-isip at hindi katamaran at hindi mag-rebelde at hindi rebelyon. Yan po ang tamang gawin. Ito ang dapat nating gawin. Kaya mag-subscribe lang po sa aking channel at nang tayo ay magkaroon pa ng lumawak pa ang ating mga maraming topic na gusto kong iparating sa inyo na magkakaroon tayo ng inspirasyon para umunlad ang ating buhay, umasenso ang ating sarili at maunawaan ang mga bagay-bagay na hindi pa natin nauunawaan sa ating lipunan. Salamat po. Maraming salamat po at mabuhay po.